Hindi pa man nakakabangon mula sa bagyong Ophel, naghahanda na ang mga residente sa ilang probinsyang daraanan ng bagyong Pepito. At live mula sa Santa Ana, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, paano naghahanda ang mga residente dyan? Nilulubos na ng mga residente rito sa Santa Ana, Cagayan ang maaliwalas na panahon para mag-ayos-ayos ng kanilang mga bahay. At kahit na inaasahan nila na mas tatamaan ng bagyong Pepitong Bicol Region, ay naka-alerto pa rin sila. Katunayan, walang kapaguran ng lokal na pamahalaan sa pagpapaalala sa mga residente na humandang lumikas kung sakaling mag-abiso ulit ang otoridad. Bit-bit ang kani-kanilang mga gamit. Tinawid ng mga residente sa Santa Ana, Cagayan ang sakahang binaha kasunod ng bagyong Ophel. Kinailangan nilang lumikas dahil sa banta ng isa pang delubyo, ang bagyong Pepito. Wala silang ibang madaanan dahil nasira ng bagyo ang bahagi ng kalsadang nag-uugnay sa tulay sa kabilang bayan. Buo ang San Jose Bridge na nag-uugnay sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga. Pero sa magkabilang dulo, gumuho ang mga approach o yung mga rampa ng tulay. Kaya narito ang mga heavy equipment para magtambak ng lupa. Yung mga tao naman nagmamasid at nag-aabang kung anong oras matatapos ang construction. Yung iba namang kailangang tumawid na, walang choice kundi lumusong sa ilog. Isa sa mga naabutan naming tumatawid, si Aling Concepcion. Nakayapak pa siya. Risky siya, kaya lang, kung naman, kayang-kaya naman. Ano siya, parang ilog na sapa, hindi mo maintindihan. Sisikapin naman ng DPWH na mapaayos agad ang nasirang tulay. Sa Sitio Lasam sa Barangay Dungeg, mukhang aabutin pa ng ilang araw ang ilang residente bago maitayong muli ang mga bahay. Gaya na lang ng tahanan ni Tatay Nestor Calaro. Nakaiga kami na sir, magising kami, matakot kami. Hindi naman daw siya makalikas dahil walang magbabantay sa mga alaga niyang hayop. Dahil sa banta ng bagyong Pepito sa Visayas at Luzon, puspusan ang paghahanda ng mga residente sa mga probinsya. Sa Tacloban City, nagpa-panic buying ang mga residente. Dinagsa ang mga grocery store. Natuto na raw kasi sila sa mga nagdaang bagyo. Noong Yolanda, hindi kami nakahanda kasi biglaan lang. Sa ilang lugar sa Camarines Sur, gaya sa bayan ng Buhi, sa pilitang pinalilikas ang mga residenteng malapit sa lawa. Pagdating sa bayan, isinakay sila sa mga truck at jeep para ihatid sa evacuation centers. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Lagonoy na madalas bahain at magka-landslide. Mandatory rin ang pagpapalikas sa bayan ng Nabwa. Tumigil naman sa pagpalaot ang mga mangingisda. Nagbayanihan pa sila para mailipat sa mataas na lugar ang mga bangka. Habang ang ilang residente naglagay ng pampabigat sa kanilang mga bubong para hindi liparin. Sa Virac, Catanduanes, dinumog ng mga residente ang hardware store na ito na namimigay ng mga plywood at ibang materyales sa pagkumpuni ng bahay. Kinailangan namang tawirin ng mga residente ang ilog sa Pio Duran Albay para makalikas dahil sa banta ng lahar flow, baha at storm surge o daluyong. At para naman makatawid na ng maayos ang mga nasa Santa Ana at Gonzaga, heto sa likod ko, magdamagan ang construction dito sa San Jose Bridge. Nagtatambak ng lupa ang mga tauhan ng DPWH para mapunan na yung agwat o yung mga agwat na iniwan ng mga rampang tinangay ng baha. At habang nangyayari yan at habang hindi pa tapos ang naturang construction, tiis-tiis muna ang mga tao sa paghahanap ng ibang malulusutan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.